Okay, simulan natin ang 15 minutes with Enoch. Hey, wait lang ah. In a world full of questions and doubt on display, one voice stands firm, it's Enoch Hay. Open your mind, let the scriptures say, truth in 15 minutes every day. 15 minutes with Enoch Hay. Bible truth in a powerful way. Critics talk, but he's here to stay. Breaking it down, the Enoch Hay way. Take it away, Brad Enoch. Hey, you have 15 minutes. Yes, bros. Good evening again. Brox, share muna tayo. Sige po, go ahead. Ito medyo famous to sa mga debate group. Yung 1 2017. Sabi ni Ginoong Soriano, ayon sa Pantas, play po natin. May halay din yun si Cristo, may halay din. Oh, ito ng Biblia, nakakaramdam ng halay yun. Kaya nga nung lalapitan siya ni Maria Magdalena, hihipuin siya, sabi ni Cristo, huwag mo ko hipuin. Dahil bakla ba si Cristo? No! Bumbo, pagkalalaki yun, tanga. May kuryente rin yun. Huwag mo ko hipuin. May babae kasi hihipuin. Yung Brox, ating himayin yung sinabi ng Pantas. Maraming natuwa rito ng mga miyembro regarding sa Chan 2017. Ganun po ba talaga ang kaulugan nun, yung wag hipuin? Kaya wag hipuin, dahil may kuryente, may halay. Ganun po ba talaga mangaral ang isang matinong mangangaral na ang Panginoong Jesucristo, nung mabuhay sa mga patay, ang ibubungad ay kahalayan? Ganun ba talaga yun? Kaya ayaw pahipo? Sige, balikan natin yung kanyang sinabi. Ayon kay Ginoong Eliseo Soriano, sabi niya, may halay din yun, si Kristo. May halay din. Hoy, yung Kristo ng Biblia, nakakaramdam ng halay yun. Kaya nga nung nalapitan siya ni Maria Magdalena, hihipuin siya. Sabi ni Kristo, wag mo kong hipuin. Dahil bakla si Kristo? No, bugbo pagkalalaki nun. Tanga. Tawanan ng mga miyembro. May kuryente rin yun. Tawanan ng mga miyembro. Wag mo akong hipuin. Baka kasi hihipo. May kuryente Yun po sabi. Ganun ba talaga ang ibig sabihin po ay ayaw magpahipo ng Panginoong Jesucristo? Tingnan po natin sa Juan 20. Juan 20:16, ang sabi, Maria, sabi ni Jesus, umarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, nang ibig sabihin ay guro. 17, sabi ni Jesus, wag mo kong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, naakit ako sa aking Ama at iyong Ama, sa aking Diyos at iyong Diyos. May bahid ba ng mga kahalayan dito sa Juan 20:17? Ang sabi po ng Panginoong Kristo, kaya ayaw pahipo ay ganito. Huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Yun ang ibig sabihin, aakyat po siya sa langit at that time. Umaga ng unang sanlinggo. Yung kinaumagahan, yung Resurrection Day, ay makikita sila ng Ama. Ngayon, may nagtuturo po ba na ano ang nangyari sa langit nung umaga na yon? 'Di ba? Wala namang nagtuturo. Hindi naman binibigyan ng pansin yung sabihin mo sa kanila, aakit ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Wala namang nagtuturo niyan Ngayon, may question. May question ako. Saang talata ng Biblia mababasa ang kaganapan sa langit nung umakyat ang Panginoong Hesus ayon sa 1:27? Ngayon, kung merong makakapagbigay po ng talata, Brox, stop the timer, please. Okay. Timer stopped.
Sa talata ng Biblia, ito para sa mga ano, mga Bible believers at saka yung maalam sa Biblia. Sa talata ng Biblia mababasa ang kaganapan sa langit umakyat ang Panginoong ayon sa 1:20:17. Bigyan po natin ng isang minuto. Ang makasagot ay Subaru. Yun. Oh my Yan. gosh. Ang tindi Ibigyan po ni Enoch. natin ng pabuya. Sige, 1 minute. Pakiulit po yung tanong. Yan. Anong mechanics? May Subaru, bro. I-chat nila yung sagot. Sino manalo? Pauna. Sino sige. unang makatyat ng verse ng Bible. Okay. Naganap noong unang araw ng Sanlinggo. Yung resurrection yung naganap. Makitsa sa langit Ano nangyari sa langit? Anong verse yun? So, verse ang hinahanap natin. Yes. Okay, sige. Timer starts now. 1 minute. Pakilagay po ang inyong sagot sa chat. Meron kayong Chicken Joy. Tingnan nga natin. Matindi to. Ino ka. Nagulat kami sa pa-Jollibee mo. Dahil Yes, pera. Pwede ba ako manghula? Pwede ba ako mag-guess? Sali ka, sali. Sabihin ko na ngayon. Kailangan ba Sige. i-type? Naku, si Ansat pa yata man. Malinaw ba yung kanina? Malinaw yung umpisa ko? Malinaw Pause ba? muna. Hindi ko maintindihan. Charot. Pag wala, ulitin yung tanong Teka, 8 seconds na lang Wala pang nagchat-chat. Okay, ulit. Sige, Enoch. Ito ulit. Bibigyan pa ng chance. Napakabait. Kita nyo, napakabait ni Brooks. Pwede ko nang tablahin yan Para ako panalo Sige. Ito ang tanong. Saang talata ng Biblia mababasa ang kaganapan sa langit nung umakyat ang Panginoong Hesus ayon sa John 20:17. Umaga po umakyat siya sa langit. Yun yung sabi niya sa talata. Sabi niya, sabi kay Mary Magdalene, sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama. So, yun ang pinasasabi ni ang Panginoong Jesucristo kay Maria Magdalena. So, kaya, ang tanong, saang talata ng Biblia mababasa ang kaganapan sa langit nung umakyat ang Panginoong Jesus? Yan. Mali ba yung hula ko, Enoch? Hindi ako nagbabasa ng chat kasi naka ko. Hindi ba malabo? Sa... Hindi ba malabo yung tanong? Hindi ba? Sige. Kailangan labuan para hindi mahuli ni Google Chat. Magtanong na ba kayo kay chat? Wala naman sumagot, ako lang. Sige, sabihin mo nga. Ayaw nila ng Jubaru. Mga agnostic yata itong mga viewers natin. Non-believers. Yung hula ko lang yung Marcos 16:19. Ano nakalagay? Pagkatapos niya pakibukas nga. Tingnan ko, sirado ko na. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila yung mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Wrong. Hindi yun yung naganap. Ano na yun after 40 days na yan. After 40 days. Sabi mo pag-akyat sa langit, magulo pa. After 40 days hindi. Ito nga dyan, 1:20:17. Unang araw na Sanlinggo, umakyat siya sa langit. Inutusan si Mary Magdalene, sabihin mo, akit ako sa langit. Umaga yon. Akyat siya. Gets? Bakit siya akyat? Pwede sila magtanong, bakit ayaw pahipo? Ewan ko, siret na. Charot. Brooks, naubos na ba yung 1 minute? Ayaw nila ng Oo Teka lang, ako ang hula Gusto ko ng Jubaru Lucas to 24:51. Ano nakalagay? Sige nga, basa. Sige nga. Nangyari na samantalang sila binabasbasan niya, ay iniwan niya sila at dinala siya sa itaas sa langit. After 40 days yan Okay. Di ba? Yung Gawa 1:11, 40 days na kasama niya. Pero yung 2017, John 20:17, umaga-umaga, nung mabuhay kasi siya,
Makikita sila ng ama. Sirit na. O, hindi, may nanghula lang. Wait. Nanghula si Night Ranger. Ebreo 9, ano, 11 hanggang 12. Ah, Pakita natin, Rox. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa mga katwid bagay, hindi sa paglalang na ito at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal at kinamtan ang walang hanggang katubusan. Tama ba? Hi, good morning. Ino? not really exactly na yan yung ano, yung hinahanap kong verse. Hmm. Meron pa. Daniel, Yes, si yes. Night Ranger din. Kaya lang, search ko lang. Daniel 7:13. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga alapap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao at siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya at binigyan siya ng kapangyarihan at kalwalatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi magigipa. Tama ba? Inok? Medyo malapit, but hindi yan yung aking eksaktong, kasi si Jan ang ano eh, si Juan ang nasulat eh. Okay. Yan. Ito pa, si Hilbit. 1:14 dos daw hanggang 3. Sa bahay ng aking ama, maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y parano pang paganda kayo ng taong kalalagyan at kung ako'y pumaroon at kayo'y may paganda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon at doon naman kayo pumaroon. Mali? No? So, tapos na ba, Brox? Ang 1 minuto? Oo Mabilis yung tapos aking na. Pero may 15 minutes. may mga humula pa. May mahabol. Yung mga late eh, no? Wala na Siguro bang na late ng panood. i-cut off na natin? Wala nang hula. Yes. Okay. Wala na pong hula. Last na po Pero si almost Hilbert. similar yung ano, yung kay Night Ranger, almost na makita niya. Pero hindi siya klaro na piniliwanag doon sa mismong nakakita. May nakakita, Brooks. May nakakita. Ah, Yung nangyari doon. hula ko si Bradlon ang nakakita. Andun na siya nung panahon na yun. Mabagal daw Okay. yung pag-ascend. Ito, may isa pang hula. Mateo 26:64. Buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan. Maparitong nasa alapaap ng langit. Ay, hindi. Ano na Hindi. yan eh. Ah, Ano na yan eh. Tapos na yun eh. After na, umakyat na yan ng 40, after 40 days, then resurrection, then may mga prophecy na kung anong mangyayari, darating siya, akit man ang mga anghel, yun, etc. okay. Eto, Wala na. Walang tumama. Sa'yo na yung walang Chicken Joy. tumama. Next time sa susunod. Okay. Ayan. Ang Ito lang. Uy, wait ala, lang. Wait lang, natatawa ako. Bakit? Juan 8:44 daw. Sino, Ano yan si Badong? sino na sabi nun? Panalo. Makipagdebate, isa lang talatang dala niya. Sa Diablo panalo. kayo. Kayo, sa inyong amang Diablo. Sapagat sa kanya, walang katotohanan. Dalawa pala kay Badong yung lumabas kayo sa kanya, bayan ko. Hermias. Hermias? Apocalypse yata. Apocalypse. Yes. Yan. Okay, sige. Walang nanalo. Inok. Okay. Time start. Sa resume Ito sa po, akin. ang nangyari po, ulitin natin, yung John 20, ang sabi, sabihin mo sa kanila na aakit ako sa aking ama at inyong ama
sa aking Diyos at inyong Diyos. Ito po ay kaganapan ng umaga ng Sanlinggo. Yung pagkabuhay ng Panginoong Kristo sa mga patay. Umagang-umaga yun, nung makita siya ni Mary Magdalene. Then, inutusan siya. So, sino ngayon na nakakita nung kaganapan? Basahin po natin sa Pahayag 5. Ang nakakita pala ay si Juan din. At nakita ko sa kanang kamay niyang nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ko ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig, sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At ang sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ang sinumang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Narito, ang leon sa angka ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat ng 7 tatak. Meron po nagtagumpay. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ang 4 nilalang ng buhay at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay. Pinatay po siya na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo ng buong lupa. At siya lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niyong nakaupo sa luklukan. At pagkakuha niya ng aklat ang 4 na nilalang ng buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat dapat na kumuha ng magbukas ng aklat na ito sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ang iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan sa bansa. At sila'y iyong ginawang kaharian, mga saserdote sa aming Diyos at sila'y nagahari sa ibabaw ng lupa. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang ng buhay at ng matatanda at ang bilang nila ay 10,000 tig 10,000 at libo-libo. Ay eto na at nagsasabi ng malakas na tinig, karapat dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kaluwalhatian at pagpapala. At ang bawat bagay na nilang ay nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng bagay na sa mga ito. Ay narinig kong nagsasabi sa kanya ay nakaupo sa luklukan at sa kordero ay pagpapala at kapurihan at kaluwalhatian at paghahari magpakailanman. So, ito po yung nangyari. Meron palang handover. Inauguration, yung Pahayag 5 ay inauguration sa Panginoon na binigyan siya ng kapamahalaan sa ibabaw na, sa langit, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa. Ano pong pruweba na yan yung nangyari sa John 20:17. Mababasa po natin doon sa Mateo 28:18. Tang sabi, ito na po yung accession after 40 days and 40 nights siya sa lupa at sinabi niya nung aakit na siya sa langit, sinabi niya sa mga alagad niya at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Tandaan nyo, naibigay na. Kung nasa lupa pa siya, after 40 days, bago siya umakyat, sinabi niya, naibigay na. Past tense na po. So, kailan nyo naibigay? Kailan nyo nabigay? Noong John 20:17. Sabihin mo sa kanila na akit ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Umakyat po siya ng umaga.
Ano po katunayan na umakyat siya na umaga? Bumalik siya gabi na Basahin po natin. Sabi sa John 20:19, kinagabihan ng araw ding yon, ng unang araw ng sanlinggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay, na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Ginabi. Prox, ginabi. Umaga umakyat, tapos bumalik, gabi na. Kinagabihan. I guess, Brox? Dumating saan ba? Sa lupa. Doon sa sa mga alagad. Bumalik siya, gabi na Kinagabihan. Nakita mo? So, umakyat sa langit umaga. Oo. Bumalik siya sa lupa, gabi na. Kinagabihan. Nung araw din yun, yung Resurrection Day, tapos maglit siya sa langit, sa pahayag 5, inauguration. Pagpapatong ng kapangyarihan, pagbubukas ng aklat, walang ibang magbubukas. Nakita mo ang sequence? Kaya kinagabihan, bumalik siya. At pwede na siyang hipuin. Yung logic, wag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Di ba? Nung nakarating na siya sa langit, pwede na, nagpapahipo na siya. Sabi niya kay Tomas. Diba? Ayan, sabi kay Tomas, makalipas ang 1 linggo, muli nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. So, pwede na siyang hipuin. Kasi nanggaling na siya sa inauguration alam mo ba, Brox, pagka kaya ayaw pahipo, bagay ng Diyos yun bagay. Yung bagay ng Diyos, pag sinabi niya, huwag mo akong hipuin, susunod siya. Pag sinabi mong hipuin mo siya, kailangan sumunod ka. Ano bang kahalintulan nito sa mga banal na bagay? Kabubuhay mo lang sa patay, so meron kang glorified body, banal ka, so walang bahid muna, wala munang hihipo. Kasi haharap siya dun sa banal na Ama. Ano kahalintulan nito? Bilang 4:15. Kapag ang toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan dito ay naibalot ni Aaron at ng kanyang mga anak, ang lahat ng ito'y dadalhin ng mga anak ni Kohat, ngunit huwag nilang hahawakan ang sagradong bagay sapagkat mamamatay ang sino mang humawak ng sagradong kagamitang ito. Kahit tulad dito, talagang pinagbabawal na hawakan ang sagradong bagay. At ito ay ginamit ng Panginoon sa kanyang glorified body. Dahil haharap siya sa Ama, sa langit, upang putungan siya ng kapangyarihan sa langit at sa ibabaw ng lupa. Yan, Brox. Time is up. Yun. Yan po mga kababayan, ang hiwaga. Hindi po nakikita sa ChatGPT. Yan. Amen po. Alien. Apo, may 1 minute ka pa. I-wave mo na po ba? Yes, Brox. Wait na yan. Alright, yan po ang 15 minutes with Enoch Hay. In a world full of questions and doubt on display, one voice stands firm, it's Enoch Hay. Open your mind, let the scriptures say truth in 15 minutes every day. 50 minutes with Enoch Hay. Bible truth in a powerful way. Critics talk, but he's here to stay.